Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Anak ng toka. Ortega, wag mo akong titignan ng ganyan. Maldita pala tong si Ortega. Akala mo kung sinong tigas kung makabanat siya dyan sa dyan sa House of Representatives. Meron ho pala siyang tinatagong pilantik. Na kung saan nabulgar doon sa mga banat niya dyan sa social media. Kung sino man ang asawa o girlfriend nitong mama na to, pagkatapos nyo hong napanood itong video na to, mag-ano na kayo, kumbaga, magnilay-nilay kayo kung yung bang kasama nyo na yan, talagang tigas o nagtitigas-tigasan lang. Pero bago ang lahat ng yan, mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga magsasubscribe, baka isa ko kayo sa mga mapapadala natin ng ganito, ng sombrero nitong si Atty. Vic Rodriguez. At ganito, manghihingi pa ho tayo ng ganito kung mabibigyan. Kung mabibigyan pa ho tayo ng bowler nitong si Madam Pamela. No? Ayun na nga, dito rin sa video natin na to, pag-usapan din ho natin. Etong mga banat nitong si Senate President Jesus Escudero. Update ho tayo kaugnay doon sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. At syempre, ang ating ang bida dito sa video na to. Sasagutin ho natin ng punto por punto itong interview nitong si Robert H. Barbers. Ayun na nga mga kababayan, pero unahin na ho muna natin siguro itong video na to ni Marcos Jr. na kung saan talagang ibang klase ho talaga to pagkatapos ho niyang binola-bola itong si VP Sara nung panahon ng eleksyon. Ngayon ho, ibang klase lang ho. Ano lang ho tayo pagkatapos niyang pinuri-puri itong si VP. Nagpasalamat siya dahil siya ang piniling maging tandem niya nung nagdaang eleksyon. Tapos ito ho ang nararanasan ngayon ng ating Vice President. Ito ay para doon sa mga kababayan nating mabilis makalimot. Diba? Yung marami ko kasi dyan sa mga kababayan natin, mabilis yung silang makalimot sa mga ginagawa ng ating mga opisyal sa pamahalaan. O di naman ho kaya dun sa mga kumandidato, yung mga kumakandidato, kung anong sinasabi nitong mga politiko na to sa panahon ng eleksyon. Ito ho yun mga kababayan. Game. Lagi ko pong sinasabi, kahit totoo po, ako po sa lahat ng mga naging kandidato para sa Pangulo, ako na po ang pinakamapalad. Dahil po, ang naging partner ko, ang naging Vice President ko ay yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamahusay, at pinakamatapang at bukod sa lahat ay pinakamalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Si Inday Sara Duterte. Ayan. Narinig nyo ho mga kababayan kung paano mambudol yung mama na yan noong panahon ng eleksyon. Kaya ngayon, dapat ho mabuksan ng kaisipan at kamalayan ng ating mga kababayan na talaga ang mama na yan sasabihin at gagawin niya lahat para manalo at sasabihin at gagawin niya lahat para manatili sa pwesto o di naman ho kaya para maipwesto yung mga tao na hindi siya kakantiin pagdating ng panahon. Lahat ho ng ginagawa ngayon itong si Marcos Jr., preparasyon ho yan para sa pagbaba niya sa pwesto. Hindi ho para sa sambayan ng Pilipino. Magkalinawan ho tayo dyan. Number 56, Atty. Vic Rodriguez. Number 2 naman ho, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita nyo ho kung paano niya purihin itong si Vice President Sara Duterte. Nakita nyo ho kung paano niya purihin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng eleksyon. At nakikita ho natin kung paano niya siraan ng mag-amang Duterte ngayong mga panahon na to. Kung ang papuri sa mga Duterte noong panahon ng kampanya, yun ang nakapagtulay sa kanya para maging presidente, yan namang paninira sa mga Duterte, ang magiging tulay para hindi siya balikan at para mapanatili ang kapangyarihan sa loob nitong pamilya na to at ng kanilang mga kaibigan. Nakuha niyo ho ba? Kaya kung anong sinasabi ng mama na to, wala ho tayong mapapaniwalaan, ha? Malinaw ho yun mga kababayan. Kaya naman, pagdating sa susunod na eleksyon, ang iboto lang ho natin yung ating mga kandidato. Huwag ho kayong magkakamali. Naku, pag nagkamali ho kayo, parang Budol 2.0 ang mangyayari dito. Eto na ho, dito na nga ho ba tayo kay Maldita? Walang yaka. Akala ko pa naman dati, tigas ka. Huwag mo kong titignan ng ganyan, Brad. Naku,
tignan mo na lahat ng ganyan, wag lang ako. Naku, ako pa naman medyo, di ba? Natutuwa ho tayo sa mga kaasosasyon. Ha? Meron ho tayong kaibigan, marami ho tayong kakilalang mga taga-asosasyon, mga kulang ho yung mga yan eh. Pero pagka tinignan mo na ako ng ganyan, dapat medyo nagtatabi-tabi po ka, Brads. Dahil ang sama. Kayo na humusga, ano? Game? Ano? Game? Game na ho ba lahat? Hindi, si Ortega lang ang game. Game na game. O, game na. Fake news kayo. Fake you. O, yan. O. Tingnan nyo. O. Yun Uy, naku. O, yung pilantik ng ano niya. Yung na nga eh. Uy, landi mo, Brad. Huwag ganon. Alam na to ko ha. Napaghahalata ka. Tingnan mo naman yan. Tumitirik pa mata mo. Ganyan ba ano? Ganyan ba facial expression mo pagka nakakakain ka ng masarap? Ha, Brad? Uy. Tama si Maharot ka. Huwag kang maharot. Anak ng toko. Sa national TV ka pa gaganyan, dyan mo pa ilalabas yung mga kalandian mo. Meron ka pang nalalaman na papungay-pungay ang mata. Hindi ko tayo nakapunan nito ha. Hindi tayo ha. Noong ginawa natin ng video yan, hindi ko napansin yan kasi di yan ang tinitignan natin eh. Pero nakakita ko niyan, itong si Sir Tio Moreno. Si Sir Tio Moreno, siyempre, pagka yung si Sir Tio Moreno, ang kumbaga sumintensya sa'yo, automatic na yun. Ano, ulitin natin. Pati sa House of Representative, kinakala mo yung mga ano mo na yan, yung mga pagiging kaasosasyon mo. Yun na. Sarap lang pagtripan nitong si Ortega. Nako, pagkaano yan sasabihin niya, fake news, wala kaming sinasabi dito. Base lang. Itong mga reaksyon na to, base lang ho ito doon sa naging pilantik ng pilik mata nyo, ha? Yun lang, base lang doon. Saka yung tabas ng pagmumukha, yung nakakatakot yan ito. Tabihan ka, laki-laking tao, may balbas pa, tapos titignan ka ng ganyan. Wag, Brad, wag ka na. Na nga eh. Tama. Landi mo. Tigilan mo yan, ha? Tigilan mo yung mga ganyang klaseng kalandian, Ortega, ha? Merong mga bata. Yan ang dapat hindi ipinapakita sa bata. Pero kayo, dyan sa press con, talaga ng pinangangalandakan nyo, yung mga pilantik ng mga mata nyo. Tama si Uy. Ayun na nga mga kababayan, rekta na nga ho tayo dito kay Ace Barbers. Lagay ko lang ho dito yung medyo tumitirik-tirik pa yung mata niya. Wala nga itong Ortega na to. Akala ko sinong tigas malagkit ka pala, malansa ka pa sa malagkit, anak ng toka, next time, ayusin mo na. Pag nag-joke ka, wag mong papalantik yung ano mo, yung mata mo na yan, ha? Wag mong ipapalantik, ha? Yan. Diyan ka lang. Gusto ko nakikita kita dyan. Yan. Dito ho tayo kay Robert Ace Barbers, ha? Ito ang kanyang tugon, kaugnay doon sa isinampang patong-patong na kaso. Kaugnay doon sa pagbibintang niya na kesyo yung mga DDS vlogger, narco vlogger, ang tawag dito, mga pogo vlogger. Ito na, pakinggan ho natin. Iyakin din to si Barbers. Sige. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social. Ito, atin lang to, ha. Balita ho natin, base dun sa mga nababasa nating post, nababother daw ho yan. Yung tipong talagang naalarma ho siya dun sa pagsasampa ng kaso sa kanya. Kasi alam natin, magpapahinga na yan sa politika dahil tapos na termino niya. Ang talagang dapat gawin niyan, yung mga kabalbalang pinagagawa niya, yun ang magiging stepping stone niya papuntang Senado. Kaso nasalat
Di ba? Nahubaran mo yung mga kawalangyaan niya, di ba? O ngayon, yung pangarap niya maging senador, naglaho na hong parang bula. Yan ang hirap sa'yo pagka kups ka dyan. Kahit ano pang sabihin mo na para ako sa bayan, para ako sa ganito. Tingnan mo tong si Ortega. Ngayon nakikita ng mga kababayan natin yung mga kalandian niya. Kahit subukan, di natin kaya yun eh. Di ba? Yung lagyan nga lang ng yung bam yung bibig. Para medyo hindi magmukhang ayoko nga eh. Tapos titingin ka pa ng ganyan. Ako, laki tayo dyan, Brad. Nabisto ka, Brad. Sa national television, sa buong social media, nakita nila yung pagiging lakambini mo, Brad. Social media vlogger. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang niya nalaman ang naturang kaso. Sabi ko nga, kasama naman Hindi ko pa napanood yung At the Forefront na yan. Bukas pa sa daan natin. yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Nako. Takot yan mga yan na... in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment case, no? Para lang mahinto yung investigation. Yung pag-aangas mo dyan sa dyan sa TRICOM, yung tipong, puta kayo dito, harapin nyo sa akin ng yan, dito kayo magsalita. Yung pagsasampa ng kaso sa korte na kung saan parehas ang playing field, di ka nga, kumbaga, wala silang parliamentary immunity, hindi ka maduduro-duro, harassment daw yon. Pero yung ginagawa nila dyan sa TRICOM, yun daw ang nararapat. Anak ng toka. Kung ganun pala, isara na natin yung mga korte natin. Pagka meron tayong gustong pag-usapan, dalhin na lang lahat natin dyan sa House of Representatives. Mas fair pala dyan. Kaya nagpupunta sa korte yung mga iniidolo nating mga vlogger, yung mga naggagandahang mga vlogger na to, sa kadahilan ng hindi parehas dyan. Kayo maduduro-duro nyo yung mga mamumura-mura nyo dyan. Pag nagkataon, pagka medyo sinaltik itong si congressman, makukontent sila. Yun ang sinasabi natin. Kaya kung may aligasyon kayo na kesyo pogo pandit o talagang nanggagaling sa pulburon yung pera, sa korte mo ilabas. Very confident ka naman pagka meron kang interview, ang dating parang totoong-totoo lahat na sinasabi mo, di ba? Ilabas mo ngayon sa korte. At yung committee hearings ng TRICOM. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not. Yun. Simple lang naman yan. Kung palang meron kang ganyan mga impormasyon, ilatag mo yan sa korte. Hindi yung sa mo lang binabana sa mga interview mo lang na yan. Hindi, paninira yan Sinisiraan mo yung mga vlogger Pagka kayo, minura lang kayo, nag-iiyakan kayo. Okay lang na ipahiya-hiya nyo, i-contempt nyo yung mga vlogger pagka dyan sa House of Representatives. Pero pagka minura kayo, parang mortal sin sa inyo tipong minura kami. Mga government wag ka pumasok sa gobyerno kung ayaw mo namumura. Ganun lang naman yun Kasi sayot sa gusto natin, kahit kay Tatay Digong may nagmumura. Ganun ho yun. Yung mga drogista, yung mga korap, yan minumura si Tatay Digong. Kasi naaapektuhan yung kanilang mga masasamang gawain. Hindi lahat ng Pilipino masaya sa pamumuno ni Tatay Digong. At dito sa administrasyon na to, ganun din ho ang suma. Hindi lahat ng Pilipino masaya sa pamumuno nitong administrasyon na to. Ngayon, kung ikaw government employee, public servant, dapat marunong mong tanggapin yung mga maraming natutuwa. Feeling mo natutuwa sa iyo itong si Barbers, yung mga congressman, kasi nakakapamigay sila ng ayuda. Sila naman natutuwa dito sa administrasyon na to, natutuwa sila. Pero kung paano tinanggap ng Estado yung pagiging pagkatuwa ng mga individual na to, nitong mga politiko na to, sa mga ginagawa nilang pulisiya sa administrasyon na to, dapat
handa at talagang bukas kamay nilang salubungin yung mga bumabatikos. Kung paano nyo tinanggap yung mga natutuwa, yung mga bumabatikos, ganun din. Ganun ho talaga. Pero itong mga congressman na to, iba hong usapan pagka sila na eh. Yung tipong, kahit na anong klaseng kabalbalang pagawin namin, hindi nyo kami pwedeng punahin. Hindi nyo kami pwedeng murahin. Sabihin nyo yan sa harap namin. Anak ng tokwa, ba't na, gusto mo pa kami mamублema? Hanapin ka pa namin para murahin ka lang namin. Anak ng kaya nga ginawa yung social media eh. Ang bihira talaga tong si Barber. So, Not name names. Binubuo ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatandaang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema para ipatigil ito. We still need more, no? Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, kaya nga yun. Yan ang sinasabi natin. Iwas pusoy ka na ngayon. Pero nung una, ang angas nyo sabihin na yung mga bumabati ko sa inyo, kesyo ganito, kumukuha ng pera sa ganito, kumukubra sa ganito. Pero ngayon, wala kayong pinangalanan. Kasi automatic na ho yun eh. Sa kada interview mo, pagkatapos ng TRICOM, sinasabi mo na yung ibang mga inimbitahan, na ganito sila, ganun sila. Di ba ganun yung sinasabi mo sa mga interview mo? Ngayon, binabawi mo na. Wala ka naman pinangalanan. Tanga ka pala eh. Tato ka, sige. Ngayon, hahanapin kita para sabihin ko lang to sa pagmumukha mo. Pwede naman dito eh, ba't hanapin pa kita? Walang iya ka, kala mo kung Pogo banded po. Kayo bangag panded kayo, ganon. Yan sinasabi natin. Ako nagtatanong, hindi ko sinasabing bangag panded kayo. Tinatanong ko, kayo bangag panded ba kayo? Kung tinatawag yung mga Pogo panded, yung mga DDS vlogger, kayo mga bangag panded. Nangya ka, dapat mag-contribute sila, no? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platforms at hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Bukod kay Barbers, binuweltahan din ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang fake news na hindi raw aprobado ang daily subsistence allowance ng mga sundalo. Git niya, hindi dapat maapektuhan ng mga sundalo sa fake news at ang pondo ay secured at maibibigay sa kanila. Kalakip yung pera, base sa mga naglabasang balita, di umano, yung pinagdagdag sa pension at yung allowance na sinasabi ni Tamba, galing din sa AFP modernization. Inugot sa yung dapat na pampapaganda sa mga kagamitan ng mga sundalo, ginamit sa ibang bagay na hindi naman dapat talaga paggamitan doon sa bagay na yon. Yan ang problema dito. Para makapagpapogi lang kung ano-ano mga kabalbalang ginagawa nila. Anya ang dagdag allowance ng mga sundalo. Mula 150 pesos kada araw, itinaas ito sa 350 pesos o 10,500 kada buwan. Kapwa hini Ngayon, kumusta naman yung AFP modernization program? Saan napunta yung pondo? Pinang-ayuda, akala naman siguro ng mga sundalo natin, ayan, lumaki yung allowance natin, linakayan ni Tamba. Pasensya na ho, yung mga equipment nyo naman, ang maaapektuhan dyan, kung nung panahon ni Panot, yung mga bota ng mga sundalo natin, talaga sila pa bumibili. Kawawa ho sila nun eh. Panahon ni Tatay Digong, nagkamoral ho sila. Yung dignidad ng mga mandirigma natin, talaga naman tumaas. Pero dito sa administrasyon na to, binabaan yung AFP modernization program. Alam nila kung ano mangyayari ho dyan. Kawawa na naman yung mga sundalo natin. Dahil sa mga pamumulitika ng mga na yan, yung mga nakapaligid kay Marcos Jr. Nagtakot to kasi sila eh. Yung mga natin, mandirigma, lahat na lang kasi binibili nila eh. Pinapataas yung ganito, pinapataas yung ganyan. Para yung tipong hindi sila sumausaw sa init ng sambayan ng Pilipino. Pero wag ko kayong mag-alala. Konti na lang. Ika nga nung nabasa ko, sa kakasinghot nitong si Marcos Jr., sandaling panahon na lang at siya naman ho ang ating isisingha. Ika nga. Eto na, rekta ho tayo dito kay Boy Singhot. Speaking, naknanto ka, hindi ko in-expect. Ito si Boy Singhot ho ito eh. Sa lahat ng interview nito, hindi ho maaaring di siya puro Singhot ho ginagawa niya sa mga interview niya. Ito, mga update ho muna tayo sa
sa impeachment nitong si VP Sara. Convene sa special session. Ayun. Pero ang sabi ho ni Senator Coco Pimentel, makatutulong daw yung pagdaraos ng special session para ma-address yung mga unfinished legislative matters. May mga minention ho siya. Well, tama yun, Sally. Gaya na nasabi ko, upon agreement of the Speaker and the Senate President para magpasa ng mahahalagang panukalang batas. Hindi binanggit ng saligang batas ang pagkakaroon ng impeachment trial. Pero sir, kung magkaroon nga ng ganon, magsundo kayo ng House na mag-convene, Sally, babalikan ko pa rin. Ano bang rason? Ang pwede nga lang magpatawag ng special session sa mahalagang panukalang batas. Pero maliwanag naman na nagtatanong ka at yung ibang tao dahil gusto nilang mag-impeachment trial. Impeachment. Hindi po nakalagay yon sa konstitusyon. Pero kung magkaroon ng special session, sir, pwede daw bang isingit yung pagtalakay dito nga sa natanggap ninyo na verified impeachment complaint laban kay BP Sara? Mare-refer yun sa plenaryo, pero hindi na nga nahulugang magsisimula ang trial. So malabo pa rin talaga, sir. Kahit matalakay yun sa plenary, hindi pa rin kayo pwedeng mag-convene bilang impeachment court para maisagawa na yung impeachment trial? Marami pa nga kasing kailangan gawin tulad ng naipaliwanag ko sa'yo sa 1.5 oras nating press con. Marami pang kailangan gawin. Rules and regulations ng impeachment, pagre-require sa mga partidong sumagot. Ang gusto kasing mangyari ng mga congressman, yung ang datingan, parang yung sa House of Representatives, wala nang rules. Rektang impeach na si VP Sara. Di ba kung paano nila fast-track yung tipong 215 na congressman, automatic pirma kagad. Yun ang estilo na gusto nilang mangyari dyan. Wala nang maraming cheche-boreche, impeach na si VP. Walang rules, basta impeach si VP. Di ba? Hindi naman pwedeng gawin ni Boy Kilay yun, di ba? Hindi magugustuhan yun ng mga kababayan natin dahil base sa pinaka-latest na survey, majority ng mga Pilipino, hindi siyang ayon dyan sa impeachment na yan. Ngayon, nagkakaroon ho ng signature drive, ha? Magangalap daw ng 1 milyong signature para sa impeachment nitong si VP Sara. Ang gawin nyo dyan, pagka pinapapirma kayo, kuha kayo ng lighter, sunugin nyo. Anong pirma-pirma? Ano yung verifikasyon ng mga pipirma dyan? Sino yung mga pipirma dyan? Ano yung edad ng mga pipirma dyan? Mga kalukuhan ng administrasyon na to, mga kabalbalan nila no, para ma-counter lang yung lumabas na balita na hindi sang-ayon ng sambayan ng Pilipino sa impeachment. Magkakaroon tayo na ngayon ng signature drive. Di ba? Ganun nung sila kaogag. Magsasagutan pa yan, dadaan sa pre-trial. Lahat yan, Sally, are all, kaya nga pre-trial ang tawag, hindi pa trial. Yung actual na trial, bago kami dumating doon, mahaba pang proseso. So ganun pa rin po ang senaryo, no? Malabo na magkaroon talaga ng impeachment trial, proper impeachment trial ngayong nakabreak for the campaign period. Before Ano ba yung election. nagmamadali kasi, Sally? Saan ba pakituro nga kamo sa kanila yung batas na nagsasabing kailangan madaliin namin ito? Ang sinasite nila yung salitang immediately na wala naman sa konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon yung salitang forthwith na sinasabi nila, ibig sabihin na noon ay immediately. Samantala, yung mga nagdaang impeachment natin, 1 buwan, 1.5 buwan, 2 buwan, bago sinimula ng trial. Nagreklamo ba sila? May narinig ba tayong pagpuna? Wala naman. So bahagi na yan sa tradisyon at practice ng Senado kaugnay ng impeachment trial na bahagi din ng aming rules sa ngayon. Ulitin ko yung sinabi ko sa ating pagtitipon. Baliwala sa akin at hindi ko papakinggan o susundin sino mang pro-impeachment o pro-Sara, sino mang anti-impeachment o anti-Sara. Wala akong pakialam sa mga yon. Ang susundin ko at susundan ko ang batas, ang konstitusyon, ang rules ng Senado at ng impeachment court, at titiyakin ko na parehas kapani-paniwala at gagawad ng hustisya ang proseso nang walang pinapanigan pabor man o kontra dito. Senator Chis, no? Sorry po. Yes, sir. This is Raul Esperas. Of course, Raul. I can see you. So, meaning to say, susundin ninyo kung ano man yung proseso, kung ano man yung batas, at when we say na susundin ninyo, hindi immediate. Talagang kung ano man yung proseso na dapat sundin, i-verify, i-double check, and everything, kung ano man yung dapat i-double check. So meaning to say, walang immediate na magkakaroon ng session in the next coming month. Ordinaryo lang kasi ito. Anong gusto mo, Raul? Tratuhin naming special ito?
Special ba si VP Sara para tratuhin namin special ito? Tulad ng ibang impeachable officers lamang siya sa mata namin. At walang dahilan para dahil sa kanya At saka hintayin muna natin yung petition sa Korte Suprema nitong si VP Sara ng kampo ng nito si VP para para magkaalaman na talaga yung validity ng ikaapat na impeachment. Kasi lagi lang pinag-uusapan, umpisahan. Di ba? Natatabunan yung issue na valid nga ba yung ikaapat na impeachment na yan, di ba? Hindi ba natin pwedeng pag-usapan yon? Yung mga legal expert, hindi ba natin pwedeng pag-usapan na isang impeachment, kada impeachable officer, pagka tinanggap ng Secretary General, automatic di ka na pwedeng magsampa. Di ba? Yun ang interpretation ng ibang mga abogado. Ngayon, ine-SS natin yung pag-uumpisa. Yung validity, hindi natin pinag-uusapan. Kasi yan yung question ni VP Sara. Bakit ganon? Walang humpay na umpisa. Hindi pa nga natin alam kung valid ang visit na impeachment na yan, di ba? Yung problema natin dito sa mainstream media na to. Ano kailangan natin gawin para mapag-usapan naman, baliktad naman. Gusto naman natin malaman ngayon kung valid nga ba. Okay na, hindi mauumpisan. Kung hindi mauumpisan, habang hindi uumpisan, pag-usapan muna natin yung validity ng ikaapat na impeachment. madaliin ito o dahil sa kanya ipagpaliban ito. Gagawin namin yung tamang dapat namin gawin na hindi ito minamadali pero hindi ring labis na pinagpapaliban. Ulitin ko, hindi ko papakinggan yung mga apretadong gusto nung magsimula ang trial dahil galit sila kay VP Sara at gusto siya ma-impeach. Hindi ko rin papakinggan yung ayaw mag-trial dahil pabor sila kay VP Sara at ayaw nilang ma-impeach siya. Partisanong mga grupo at tao yan na hindi dapat pinapansin kaugnay sa paggawad namin ng Brad, di ako partisano dito Kung ano lang ang magiging findings ng, kunyari, Korte Suprema, sinabi, diretso niya yan, walang problema yan, valid yan. Diretso natin yan. Pero pagka sinabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng idiretso yan, dapat yung unang impeachment nitong si Trililing at nitong si Dilima, yun dapat ang tinugunan. One impeachment per year nga lang di ba? Malamang pati yung mga maestrado dyan sa Korte Suprema, alam din ho nila ang itong issue na to. Aware ho sila na yung nararanasan ni VP Sara ay talagang panggigipit lamang galing dito sa mga walang yang politiko na to na hayok sa kapangyarihan. Kaya sana maging parehas yung pagkilatis ng ating mga magigiting na associate justice dito sa issue na to na i-release ng kampo nitong si VP Sara. Hindi natin pinag-uusapan yun. Pag-uumpisa kagad, meron pa nga question ng validity ng ikaapat na impeachment complaint. Pwede nyo hubang ipaliwanag yan sa mga mahal sa buhay? Pilit ini-SS nila yung pag-uumpisa, hindi nga natin alam kung valid yung yung impeachment na yan. O na-verify ba nitong si Secretary General Reginald Velasco, yung mga pumipirma na naiintindihan nila yung impeachment. Yung 215 nga ba talaga, binasa yung yung mga articles of impeachment bago sila pumirma doon sa pag-impeach kay VP Sara dyan sa House. Hindi ko natin alam. Lahat po yun na nananatiling katanungan mapahanggang sa ngayong mga panahon na to na hindi nabibigyan ng kasagutan. Dahil dyan sa pagmamadili nila na umpisahan. Gayong napakarami pa rin katanungan. Di ba? Justisa sa trabaho namin bilang impeachment court. Sir, ano pong status ngayon na Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Labas natin si Ortega, baka pampaswerte itong si Ortega. verify na po ba yung mga Yun. signature? Na-inform na kayo ni Senate Secretary Bantog na verified na ito at nabigyan na ng copy lahat ho ng mga senador? Nabigyan na ng kopya lahat ng senador. Inaasahan ko na sa Lunes, kung hindi pa nga nagagawa, ay na-publish na yan sa website ng Senado dahil public document yan. Pero yung verification ng signatures, kung may e-signature ba dyan o lahat wet signature, dapat wet signature lahat yan. Malalaman ko pa lamang sa Lunes. Sa Lunes pa lang siya magbibigay ng report. But suffice it to say, Sir Errol, dahil inihain na yan, ministerial ang duty ng Senado sa pagtanggap ng impeachment complaint na pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas, may jurisdiction na ang Senado sa impeachment.
case. Wala pang jurisdiction sa impeachable officer na si VP Sara dahil hindi po siya sumasagot o na-arraign, pero meron ng jurisdiction ng Senado sa impeachment case. Sir, meron pang additional na kongresistang lumagda doon sa articles of impeachment. Tatanggapin pa po ba yun ng Senado? Isasabit pa ba yun ng Kamara? Pag-aaralan namin, pag pinadala na ng Kamara sa amin, siyempre, receive din yan, pero kung paano yan tatratuhin ng Senado, impeachment court na po magde-decide niyan. For the record na lang naman yan eh. Dahil Hindi, yung mga pahabol na yon, ano ho yan, kumbaga, nakita nila na na, parang di kami nabibigyan ng ayuda. Hindi ako nakakapamigay ng ayuda. Grabyado ako dun sa mga sa mga namimigay ng ayuda. Kaya ngayon, pahabol nga ako ng signature ko. Sayang din naman, 150 million yan. dahil ang pinaka-requirement lamang naman ay magkaroon ng 102 katumbas ng 1/3 na pirma. So kung 115, kung 215 plus 25, magiging 240. Parehas lang ang 240 sa 102. Ang tanong na lang ay yung billing nila. Baka gusto nilang mabilad yung pangalan nila. Masigaw yung pangalan nila bilang pumirma. Bagaman huliman daw at magaling. Ay huli pa rin. Nasa sa kanila. Hindi, uliman at magaling, magkaka 150 million pa rin. Yun yun. Okay, alam nyo naman yun. Pero pagpapasa na yan ng impeachment court. Pero sir, tama po ba na hindi pumirma yung mga kongresista na may kamag-anak na senador? Tama lang po ba yun? Tama lang ba? Desisyon nila yon, Sally. Kabilang yung kapatid ko ron. Pero ang sa pagkakaalam ko, yung kapatid ko kasi ay Asan na ba si Ortega? Ortega! nauna ng scheduled na biyahe sa ibang tayo ng internet. Ilabas lang ho natin larawan ni Ortega. bansa. Ngayon, kung talagang yun lang ang rason, o may iba pang rason, mas marapat na sa siguro yung tanong. Pero siguro dahil niiwasan nila na ma-question dahil magiging impeachment judge yung kanilang kamag-anak na senador, kaya siguro ho, Delicadeza purposes. na hindi sila Mahirap pumirma. sabihin naman yun, Sally, dahil meron din mga senador na may kamag-anak na pumirma. Pero sir, bagamat sabi niyo wala pang katiyakan, di pa mangyayari yung impeachment trial dahil mahaba pang proseso at susundin niyo kung ano yung nasa rules o kung ano yung nasa batas. Pero this early, sinabi na ni VP Sara na hindi siya keen Hindi to siya attend the impeachment trial dahil baka daw ho ma-intimidate yung mga senators judge kapag siya ay nag-attend. Ganon? Hindi naman siguro. Tinitiyak ko sa kanya, hindi kami ma-intimidate, Sally. Pero karapatan niyang huwag mag-attend sa arraignment dahil nga, ayon sa aming rules, ang arraignment ay pwedeng gawin in person or through counsel. Subalit, isa lamang naman, di ba nung nag-usap-usap tayo, dalawa lamang naman ang exception sa pag-attend ng isang defendant, akusado o respondent. Sa arraignment, kung criminal case yan, pero hindi kailangan sa impeachment, o kung kailangan siyang i-identify ng isang testigo para maturo in open court na siya nga yan, siya yung nandun. Yun, kinakailangan niya mag-attend for identification purposes mula sa magkabilang panig, Sally. Pero sabi nga sir, pwede rin umabot sa punto na mag-decide ang impeachment court kung ipapasabpi na siya sakaling kailangan nga siyang padaluhin sa impeachment trial. Tama ka, Sally. Pero ang naiiwan na nga lang na posibilidad na siya ipasabpi at patawag ay kung kailangan siyang i-identify ng testigo. Sir, nabanggit ni VP Sara that she does not plan to attend the impeachment trial if ever na matuloy ito. Will this mean na she will waive her right sa proceedings na ito sakaling hindi siya umattend? Is this the same sa regular court? Yes, by analogy, tama ka, Rol. She has the right to waive she has the right to waive her right to personally appear and confront the witnesses against her. But of course, she has to be represented by counsel.
during the entirety of the proceedings. Hindi ko masyadong bibigyan ng importansya o pagpapahalaga role kung ano man ang gustong gawin ni VP Sara, mag-attend man o hindi. Basta't sumusunod siya sa proseso ng impeachment court kapag ka nagsimula na ito. Sir, would you like to comment? Kasi nung sinabi kay BP Sara, ano masasabi, in-impeach ka ng Kamara? Ang sabi niya, mas masakit pa daw yung iniwan ka ng jowa mo kaysa sa ma-impeach. And at the same time, ang sabi niya, ang initial reaction din niya, God save the Philippines. Hindi na para sa akin na komentaryo yan pa anong mga pahayag ng ikalawang Pangulo. At kayo din sanang hihilingin ko sa mga miyembro ng Senado. Dahil nga naisampa na ang impeachment complaint at tiyak na makakarating na kami sa trial hanggang matapos ito. Ito ay constitutional duty na ng Senado para tapusin. At hanggat maaari, hindi ko ipakokomentaryohan ang aking personal na pananaw. Yung mga lumalabas na namumutawi sa bibig ni VP Sara na may kinalaman sa impeachment proceedings. Kasi Samara saying na hindi daw siniseryoso ng Vice Presidente beyond comparison daw para ikumpara sa pakiramdam ng iniwan ng jowa, yung issue ng impeachment. Alam niyo, masaya man siya o malungkot. Gusto man niya to o ayaw niya to. Wala naman na siyang magagawa. In fairness, tama naman yan sinasabi na yan nitong si Boy Singkot. Wala namang magagawa si VP. Nandyan na yan. Pero yun na nga, meron pang nakapetition sa Korte Suprema. Hintayin Wala na rin kaming magagawa, Sally. Pare-pareho at sabay-sabay. Bilang isang bansa, wala na rin tayo magagawa. Ito'y legal na prosesong dapat susugan na natin hanggang matapos. Kung naman ang pakiramdam ni naman, pagod, ayaw, baliwala, masaya, malungkot, naluluha-luha, walang kinalaman yon sa realidad na ang proseso ay dapat nang susugan at sundan hanggang matapos ito. At obviously, sir, hindi na maiwasan na hindi maging election issue itong impeachment kay BP Sara dahil yung PDP laban, headed by former President Rodrigo Duterte, nanawagan na sa mga botante na sa May elections, iboto daw po yung kanilang mga kaalyado dahil, kumbaga, dito nakasalalay yung kapag daw na-convict, mapipigilan na si BP Sara na makatakbo sa 2028. Kumbaga, dito daw nakasalalay ang kapalaran ni BP Sara para sa 2028 election. Well, sinabi ko na yan nung huli tayo nagkita, Sally. Ayaw nyo nun, magiging isa sa mga election issue ito. At least sa maikling bahagi o parte man lamang, ay magiging issue-based ang halalang ito sa mga tatakbo bilang senador o bilang kongresista. Ano man ang iyong posisyon sa political spectrum, pabor o kontra ka man sa impeachment. Pero patuloy ang aking magiging panawagan bilang tagapangulo ng Senado sa aming mga kasamahan ngayon sa Senadong tumatakbo, hindi tatakbo, tatakbo o tumatakbo na maaaring manalo o kahit hindi maaaring manalo, tumatakbo, sana maghunos dili sila. Dahil kung sila'y mapipili bilang isa sa Wala na naman. Teka lang. Si Ortega. magiging parte ng 20th Wala, malas na tong si Ortega. Wag na nating ipakita, nakakaya pagmumukha niya. Kasi ay hirap naman magpasya base sa paninindigan mo nang wala ka pang nakikitang ebidensya ni isang piraso. Pabor o kontra sa ini-impeach na opisyal. Pangalawa, bakit yun lang ba ang trabaho ng senador? Umupo bilang impeachment judge? Mahirap naman na yun lang ang plataforma sa pagtakbo. Yun na lamang ba ang gagawin nila kung sakasakali? Hindi naman siguro. Ang impeachment trial ay tatagal ng 2, pinakamatagal na siguro 3 buwan, hanggang 3 buwan. O, pagkatapos nun, meron pang naiiwang 5 taon at 9 na buwan. And magre-resign na rin ba yung may plataforma na ganyan lang? Hindi siguro. So, dapat sabayan niya ng iba pang plataforma maliban sa boboto niya o boto ibibigay niya sa impeachment trial. So are you saying, sir? Sorry, partner. Okay. With all the technology right now, no, na kaliwat ka, Yes, sir. nasa balita si BP Sara, how do you remain balanced in your decision making na hindi kayo maapektuhan if ever na matuloy na maging impeachment judge po kayo?
Role and timeline ko sa social media, ang pinapanood ko, hindi politika. Showbiz, mga Yan na nga ba sinasabi natin eh. Isa ka pa eh, puro ka lang diyan din yung mga pinapanood mo eh. Showbiz, di ba? Yung mga breakup, di ba? Yung mga third party, yun. Sa bagay, artista naman kasi jowa niyan eh. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Sa mga may gusto ng akong tikas na sombrero na ito, grabe. Pagka sinuot nyo ho ito, sigurado 100% eh. Naku, magiging ika nga eh. Kasing tikas nyo na. Itong sino ba nakita natin nagsuot nito dati? Si Madam Pamela. Maraming salamat to mga kababayan. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat to.